Magandang araw, Pilipinas! Ngayon ay Miyerkules, August 20, 2025. Ako si Gazi Sarip at ito ang DATV News Alert. Una sa headlines, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-init ang ulo matapos madiskubre na ghost project pala ang 55 million river wall sa bayan ng Baliwan. May maswerteng mananaya na ang nakakuha ng Super Lotto jackpot na halos 90 million kagabi. Bag ni COMELEC Chairman George Garcia, ninakaw habang nagtatanghalian. At dalawang weather systems ang sabay na gumagalaw sa bansa, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at ang Easterlies. Nag-init ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos madiskubre na ghost project pala ang 55 million river wall sa bayan ng Baliwan. Sa kanyang pagbisita sa Barangay Piel, kitang-kita ang wala namang naitayong pader sa ilog kahit completed na ang status ng proyekto sa DPWH. Giit ng Pangulo, walang ginawa kahit isang araw hindi nagtrabaho. Kahit puntahan nyo, wala kayong makikita na kahit ano. Aminado naman ang DPWH na may mga multong flood control project sa Bulacan at tiniyak na iniimbestagahan na ito. Kasabay ng Senate Blue Ribbon hearing, umamin si DPWH Secretary Manuel Bonoan na ngayon lang niya nalaman ang naturang anomalya at sinasabing intensively validating na raw ang mga proyekto. Hindi rin ito ang unang insidente. Natuklasan din ang isang 77 million flood control project sa Hagonoy na 20 taon nang hindi nasisimulan. Dahil dito, nag-utos ang Commission on Audit ng fraud audit para busisiin ang lahat ng flood control project sa Bulacan, kasunod ng paglulunsad ng sumbong sa Pangulo website. Kaya habang problema pa rin ang baha sa Bulacan, multa naman ng mga proyekto ang nakikitang nakalutang. Mga kababayan, may bagong miyembro ng Bigating Club. Isang maswerteng mananaya ang nakakuha ng Super Lotto. Jackpot na halos 90 million kagabi. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, ang winning combination ng Super Lotto 649 nitong Martes, August 19, ay 17, 27, 21, 30, 15, 12. At ang premyo, abay, hindi biro. 89,548,070.20 ang jackpot prize. Pero kung sa Lotto 642, walang nakahuli ng winning combo na 24, 28, 26, 5, 35, 20 na sana'y nagbigay ng higit 39.4 million na jackpot. Ganon din sa Ultra Lotto 658. Medyo malas, no winners pa rin. Ang premyo ngayon ay umakyat na sa 373,899,069.60. Ang winning numbers, 15, 43, 7, 40, 52, 29. Kaya ayan, isang tao lang ang super saya. Samantalang milyon-milyon ang napasana all. Kung hindi ka pa tumataya, baka ikaw na ang susunod na headline. Akalain nyo ba, mismong si COMELEC Chairman George Garcia ninakawan habang nagtatanghalian sa Pasay. Habang busy na kumakain, biglang naglaho ang bag ni Chairman na may 12,000 pesos, cellphone at mga ID. Nakita sa CCTV. Aba, hindi solo flight. Grupo pala ng kawatan ang kumilos. Mabilis pa sa bilis ng kampanya. Kalmado si Chairman pero hindi nagpapakampante. Determinadong paimbestigahan agad para matukoy ang mga salarin. Lesson learned, kahit top official ka pa, kung hindi alerto, pwede ka pa ring manakawan. Handa na ba ang payong nyo? Dahil ayon sa Pag-asa, uulan sa maraming parte ng bansa ngayong Miyerkules. Dalawang weather system ang sabay na gumagalaw sa bansa, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at ang Easterlies. Sa Palawan, magdadala ng kalat-kalat na ulan at thunderstorms ang ITCZ. Samantala, ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar, asahan din ang malakas-lakas na buhos ng ulan dahil sa Easterlies. Paalala ng Pag-asa, posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa ang katamtaman hanggang malakas na ulan sa mga naturang lugar. Sa Mindanao naman, makakaranas ng isolated rain showers at thunderstorms, habang halos ganito rin ang sitwasyon sa ibang bahagi ng bansa.
Mahina hanggang katamtaman ang hangin at banayad hanggang katamtamang alon ang inaasahan sa buong kapuluan. Samantala, may binabantayan ding low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa 1,180 kilometers silangan ng Eastern Visayas, sabi ng Pag-asa, medium chance itong maging bagyo. Sa susunod na 24 oras, ayan mga kababayan, i-ready na. Dapat ang payong at kapote. Tandaan, kung hindi kailangan lumabas, stay safe na muna sa bahay. Para sa iba pang tunay at 8 diretsong mga balita, magbabalik kami mamayang alas 4 ng hapon. Ako si Gazi Sarip, diretso sa punto, walang paligoy-ligoy. Ito ang DATV News Alert.